Paka na to si Lord, come on, palayon. Hallelujah. Para sa Ginoo kanang kusog nga naga-celebrate ta today. Pasalamat ta kay Lord na niata dinhi. And this is our way of celebration. Lord, ania kami padayon nga naga-submit sa imong presensya. Nagapaubos og nagaingon, gikinahanglan gyud ka namo, Lord. Ang among pag-anhi, Lord, nagpasabot nga kami nagapasakop sa imong panggamhanan. Salamat, Lord, sa opportunity nga nag-worship mi kanimo sa mga awit. Mataglinya sa awit, Lord, nga among gi-declare, prayer namo to, Lord. Amo tong tinguha, Lord. You have been so good to us. Dili namo matugkad, Lord, ang imong pagkamaayo. That we're in fact, Lord, subject na mi sa silot tungod sa among mga sala, apan ang imong grasya sufisyente kaayo. Imo kaming gitugutan nga aning sanctuary, imong balay. Nga din kami, Lord, makasinati pag-usab sa imong dihog, paghikap. Even, Lord, pag-minister ka namo, ang imong katawhan, lahi-lahi ang mga panginhanglan. Apan kami, Lord, muingon kanimo karon, Lord, ang imong gahom, mamuhat ka namo, inubanan sa imong gugma. Salamat usab, Lord, sa testimonya nga among nadungog. Pagpamatuod, Ginoo, nga kung kami magpadayon lamang kanimo, doon na ginindot nga mahitabo sa among kinabuhi. Aduna may mga pagsulay, aduna may mga hagit nga nagaabot, pero ang susi, Ginoo, magpadayon ra gyud mi, kay sa unahan makita namo ang kanindot sa kinabuhi. Salamat, Lord, nga nadasig kami, napahinumduman kami ni Ana. Doon nagkalain-lain ang among mga kasinatian. Apan, Lord, ang grasya nimo sufisyente kanamong tanan. Aniya kami, Ginoo, andam na usab sa pagpatalinghog, pagpaminaw sa imong mga pulong. Aron kami padayon nga mulambo diya sa among pag-alagad kanimo. Lord, salamat kung aduna may mga first-timer karon nga nagsulod, nag-uban ka namo ani nga pagsimba. Lord, ang balaan nga espiritu magapamuhat sa ilang kasing-kasing na ilang mabati, Ginoo, nga sila welcome ani nga lugar. Lord, salamat. Imo ang dungog ug himaya. Imo ang tanan nga pagdaig og mga pagpasalamat. Ikaw lamang ang angayan. Gituboy namo imong pangalan. Ang pangalan nga nagluwas ka namo. Ang pangalan nga naganto sa cross, namatay, apan sa ikatulog ka adlaw na banhaw. Ang pangalan walay laing kundi mao si Hesus Kristo. Nga mong gisimba gialagaran karon, inubanan sa gahom sa balan nga espiritu. Kini among giampo amahan, pinagi sa imong anak na Jesus, ang tanan mag-ingon og amen. Magalingkod na ang tanan. Og palihog pag-usap, pag-welcome ang imong katapad, ingna God bless you. Wow. Praise God. Again, it's full house. Pagpaka na to si Lord. Yeah, amen. Kaya balo ko nga daghan paghapon bakante, daghan pag available nga spaces. One day, mapuno ning tanan. Say amen. O kining tanan atong balik ang dungog, pasalamat sa atong buhi nga Dios kay iya hani nga pagpamuhat kanato, no? Dili naman mi siguro makaabot gyud sa inyong tanan, labi na mga baguhan nato kay ubay-ubay na atong number dinhi sa simbahan. Pero ang akong pag-ampo nga mabati nimo ang gahom sa balan nga Espiritu Santo. Can I hear an amen to that? Siya ang sikat dinhi, ang Ginoo mo atong tuyo nganong niata dinhi, mapasidunggan sa atong pagabuhaton. Inasmuch na gusto namo makakonect sa inyo in person, no, makakamusta o guban pa nga mga panag-istorya, but as we go along the way, ato kanang masinati sa atong fellowship as a family. Amen to that? We are excited nga naga-prepare ta karong nga year na mag-celebrate sa atong ika-12 ka tuig nga pag-exist as a family. 12 years, no, ang GCM nga mag-exist, no, karong nga years 2025. Kung among balikan, no, a testimony, year 2013, no, na nagsugod, gabi ang mga nindot na kasinatian, no, from one place to another, magbalhin-balhin, no, gikan sa usa ka lugar
Niabot ang panahon nga dili na pwede mo gamit sa maong lugar, then aduna na po'y laing lugar nga adtuan, kay para lang ma-accommodate ang atong Sunday nga gathering. Another na pod nga lugar, kay dili na pod pwede, kay adunay mga changes na pod sa lugar. Nangita na pod ang another nga lugar, nga dapit nga atong kaadtuan para sa atong regular nga gathering every Sunday o other mga activity. And then finally, sa ikapat nga higayon nga nagbalhin ta, naa na ta dinhi sa sanctuary nga gihatag ni Lord. Hallelujah! No, praise God, no? O katong mga wala pa naka-join kaniadto, sige na mo nig-storya nga storya sa inyo, story para masabtan ninyo nga progressive ang atong Ginoo. No, naga-move siya from this level to another level. No, ang susi ra gyud mao kini, ayaw ra gyud pag-undang. Mao ra gyud na ang susi, no? Ayaw ra gyud pag-sway. Ayaw ra gyud pag-decide dayon nga wala man tingali. Di man singali pwede, di man tingali mahitabo. And the moment mag-isip ka ni ana, di gyud mahitabo nimo. Kay nga naman niundang naman ka. Mao nay kanunay na akong challenge sa matag usa. Busa maghimo kag desisyon sa imong kinabuhi. No, dili perfect ang journey. Daghang mga challenges nga moabot. Daghan mga problema moabot. Hagit na sa kinabuhi igsoon. No, daghan mga pagsulay. Mo na nga wala ta naga-promise kanato sa atong taliwala nga kung mga lagad ka sa Ginoo, nindot kaayo ang tanan nga mahitabo. That is not the message. But still, we can say the word nga nindot kung positive ang imong outlook. Kaya nga naman, kung doon ay problema nga maabot, mayong ka, I believe, doon ay nindot nga purpose si Lord ani. No, pag mao ng imong heart, sigurado, adunay mga mighty things, great things, nga maabot sa imong kinabuhi. Why? Because God is a God of always hearing the words that you utter. Maminaw siya unsa nga kind of word ang gusto nimo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Ingana ka powerful ang atong Ginoo. And especially the moment you will declare His word, the word of God. Mao na imong keep on declaring. Mga good things imong i-declare. Bisag wala pa'y good things na hitabo sa imo, but you will always declare nga there's a good thing that will take place in my life one day. And when God hears that, because that is His word, God will come and is about to fulfill the word that you declare. Mao na man kaigsunan ang atong na-learn sa atong journey. No? Wala man tayo gikapasigarbo sa atong kaugalingon. Wala po tayo capacity para mahitabo ni sa ato on our own. Doon na ningkamot ha. Kadaghanan gid sa ato, grabe nga paningkamot. Pero matingala ka pag-abot sa panahon, nahanaw ang imong gipaningkamutan. Usa ang imong na-miss. Pag dili si Lord ang totally involved 100%. Anytime, the Bible said in John 10:10, the thief, ang kawatan, moabot. To steal, para mangawat. To kill, para mopatay. Unsa iyang patyon? Ang imong damgo, ang imong tinguha, ang imong kagana, iyang patyon. And for sometimes, kung doon na siya chance, pati imong kinabuhi, iyang patyon. But the spiritual nga mga butang, iyan ang patsyon. Pinaagi sa pag-introduce og mga sala. Ingana si Satan mo patay igsoon. Maghatag siya alternative sa imuha. Buhatan ni, nindot ni, malipay ka ni, nindot ni, makaayo ni nimo. But the goal of Satan is to kill you. Because the moment you commit sin and keep on sinning, the Bible said, you are dead spiritually. So si Satan, na-fulfill niya ang iyang goal. That's why adunay verse sa Bible, no? For the wages of sin is death. Unsa man na siya? Kamatayon spiritual, nahamulag sa Diyos. Mao nang bisag buhi pa ang tao, kung wala siya'y relasyon sa Diyos, o niya, nagpadayon siya pagpakasala, the Bible said, that person is dead spiritually. No? Upon the moment imong i-accept ang gift, kinsa man ang gift, si Jesus Christ. Then, the Bible said, you receive the promise, eternal life. Dili lang basta life ang gihatag sa imo, but life eternal. Mao ni igsoon ang secret pagduna kay revelation sa word. That's why daghan mga tao karon parta ni ana before, wala kay tay kagana nga mag-serve kay Lord.
Nga naman, ay naa naman ko'y relihiyon, okay na ni. Pero wala kay interest nga magpadayon sa pag-seek kay Lord personally. Nga naman, you are dead spiritually. Nganong namatay man ka because of sin present in your life. And then ikatulong nga goal sa demonyo, sa John 10:10, di lang siya mag-come to steal, to kill, but gusto niya nga ma-destroy ang imong life. Mao na igsoon ang grabe nga plano sa demonyo sa kaaway sa tao. So that's why makita nato karon kanang John 10:10 nga A nga part, nahitabo na sa atong kalibutan. Grabe ang kagubot, grabe ang pagpangawat, grabe ang pagpatay, grabe ang pagdestroy. Bata pa, guba na ang iyang kaugmaon. Olitaw pa, dalaga pa, murag wala na nindot na kaugmaon. Satan came to destroy. Dapat maging aware ta niya na igsoon. Dili lang kay life must go on. Dili lang na ingana. Halalang padayon lang, basin maswertihan sa unahan. Dili ingana ang life igsoon. Doon ay klaro nga path nga gianan. Og mao na nga among prayer natong tanan nga niya dinhi, nga along the way samtang mag-join ka sa atong celebration, mag-join ka sa imong cell group, mag-adto ka og mga training and mentoring, and then mag-start ka mag-read sa Bible. Ang atong goal, atong masinati ang John 10:10b. Second line, second part sa mga verse. Unsay gi-declare sa mga verse? Jesus declares, I have come that they may have life. Unsang klase nga life? Life abundantly. Or another translation here is, and have it to the full. Another translation, gusto na ko itong gigamit nga word nga, and have it more abundantly. Can you look that verse? Kakana nga translation. Because nindot kaayo iyang gidescribe. Si Lord, wala lang siya basta maghatag og life. Wala lang siya, okay na kay kinabuhi, okay na nga life nimo. Dili. Gusto ni Lord, masabtan nimo nga ang life nga iyang gihatag, dunay word din nga I like the word English siya, that they may have it more abundantly. Can I hear an amen? Igsoon, mauna ang atong life. Mauna ang design ni Lord sa imo. Sa mga arkitekto, mga engineer, kahibalo sila sa design. Pero kanang design, magpabilin na nga design kung dili nimo i-construct. Wow, kanindot sa drawing. Oo, drawing. Mas nindot kung makita na nimo, actual. Sa life nato, si Lord, na siya gidrawing. Naka-architectural design na ang life nimo. Di lang kay bastang nindot. Sa mata ni Lord, 15 nindota. Pero gusto ni Lord, trabahoan na. Work on it. Walk through it. Kay mauna nga kong design sa imuha. Gusto na ako this morning, ma-appreciate, makita ninyo ni siya nga verse. Sa tanan nga mga first-timer, gi-invite ka karon pa ka na kani, second-timer, third-timer, fourth-timer, maybe nakabalik-balik ka na for Sundays, nakanihin na ka. Gusto na ako ma-emphasize ni nga word ni Lord sa imo para ang imong pag-decide nga mag-serve kay Lord, di lang kay basta nag-transfer ka lang o grupo. No? Ay, dito ko kay medyo bibo dito. Dili lang na mauigsoon. No? Kundili doon na kay personal revelation sa word. O kanang personal nga revelation sa word, mao na imong i-journey. That's why, kung nagkinabuhi ka karon nga nagsugod nga lisod, ayaw pagpabilin din ha, kay dili na design ni Lord. Amen? Walay usa nato ding mangkon nga, maon na gyud ni ang guhit sa kong palad. Gipakatao gid kong pobre, mamatay sa kong pobre. Pangutana, mao ba nay design ni Lord? Dili ang tubag. Kay kinsa man design, imo-imo ra na. Kay nga naman, wala man kay revelation, wala kay wisdom, wala pog ka nagpatudlo, o kung tudluan ka, di pog ka maminaw, o kung naminaw ka, wa pog ka naghimo, ay daghan daing proseso, no? No? Kay pwede man nga naka, okay. Pag uli, ay wala na. Nga naman, nalingaw naman po sa iyang adlaw-adlaw gibuhat. That is why we need to have it in our heart this morning. Kaya mao ni ang beat sa akong heart, mga kaigsuonan.
Gidala na ta ni Lord aning nga level, I know there is more. Kining more abundantly, excited kay ko ana nga design ni Lord para sa ato. Naana, pero I want more. Naana, go to your next level more. Why? God's design na. Di na nimo personal ambition. Ang uban man God, pag nang ambisyon ka, ang uban magselos. Grabe, daghanam, ngandoy pagyod. Sobra naman po na. Walay sobra, igsuon, kuhang pa na. There's no such thing in the world nga masatisfy ka. Wala. Dini sa kalibutan, wala kay satisfaction. No, mangandoy ka karon, kung mag-adto lang kog Boracay, okay na gyud ko. One day nakadto og Boracay, nangandoy na pug laing lugar. Di lagi matagbaw. No? Ang uban gani kung makaadto lang kog airport, makakita ko eroplano, okay na kay ko. Diba? One day ni adto sa airport, how I wish makasakay ko eroplano. Nangandoy lagi. Ingnan imong katapat, murag ikaw kusog mangandoy. No? Nang imong katapat, grabe, nagplano na, nangandoy na. Kung imo ra gyud ng ukbo na yung utok, makaingkap, pagkadaghan nagplano ring dapita. Pero ang uban, mahadlok mag-share. Kaya nga naman, basing dili mahitabo, mauwawan ta. But you know what? One thing na gusto ni Lord, para sa atong tanan, mag-increase ang imong faith. Ingna imong katapad, faith. Pila na ba sa ato din na-activated na iyang faith? No? Katong excited na ba? Yes, na ako'y pagtuo, excited na ako, activated na yan. And the last Sunday, gisgutan nato nga kinahanglan ma-activate po nimo, ma-provoke po nimo ang favor ni Lord. Kay naa may favor, imong planuhan, dunay pabor. Paano ka nako na siya ma-move ka na nga favor nga maabot sa ako? Last Sunday ato nang gisgutan. Og si Lord kanunay siya, like in the book of Genesis, no, the Holy Spirit is hoarding over sa iyang creation. Nagapangita siya. He is looking for someone. He is looking for someone nga nag-decide nga mag-connect kaniya. He is looking for that. Kay pwede manggod nga magplano ka, mangandoy ka, pero wala ka dito na padulungan sa imong giplano kay lahi among gibuhat. No? Pwede nga nangandoy ka, pero dili mo abot sa imong ipangandoy, kaya ang imong gibuhat karon wala na haom sa imong gipangandoy. No? Parehas ang gunang gusto gyud ko ma-engineer. Unsa ang imong gikuha ang kurso? Nurse. Kalayo ba? Engineer imong pangandoy pero imong gi-enroll nga kurso, nurse. Murag dili bagay. Something like that. Nangandoy ko Lord sa imong pulong pero unsa imong gihimo? Nag-standby ra ka, wa kay gibuhat. Pero nangandoy ka, mismatch ang tawag nato niana. That's why this morning, as I prepare myself, as we pray and declare and praise God sa mga prayers nga atong gina-offer kay Lord every day, grabe no, the Lord leads me to this very important secret things continually nga atong gibuhat para ma-receive naton ing tanan kini ang atong dapat i-master. And what is that? This is my topic this morning. Ingnay imong katapad, the presence of God. Ingnay imong katapad, the presence of God. Ang presensya sa Ginoo. Pwede ba lingion imo yung katapad? Ingna siya, ang Ginoo manaa kanimo. Tubag ipod, manaasad nimo, tubag apod. Amen. Say amen to that. Kini ang atong gikinahanglan igsoon. Og dili lang ni pulong. Dili lang ni paborito nga pulong nimo nga isulti. Gikinahanglan ato ning i-practice. Dili lang ni pulong na imong isulti sa imong katapad sa panahon nga nagsimba mo. O naata dinhi sa simbahan. O sa panahon nga nag-cell group ka. Kanang word nga moingon ka, ang presensya sa Ginoo maanaa kanimo sa tanang panahon sa imong kinabuhi, ang Ginoo magauban kanimo. Tungod kay ang Ginoo aware ka, knowledgeable ka, nga ang Ginoo nag-uban kanimo, dili ka makahimo og mga butang nga dili siya malipay. Did you hear that? Pagkasukwahi na bagid gani kung ikaw magingon sa imong kauban, ang Ginoo mana kanimo. Mutubag po siya, manaasad kanimo. Pero pag humanog simba, wa na gyud ang Ginoo. Kay gibilin ra dito sa simbahan. Kay nga naman,
back to normal ang kinabuhi. Dili kana mao ang buot na kong emphasize this morning. Nga naman, doon ay next nga line diha nga akong gibutang, our greatest treasure. Dili na kaya na ko na-explain pag-ayo. Pero makasabot ka. Kung aduna kay treasure, kung aduna kay bahandi, bulawan ba diya o diamond, unsa imong buhaton? Imong ampingan gayod. Dili lang nimo ibutang diha sa bisan asa. Imo gyud nang taguan, ampingan, alagaan, sa kanunay imong bisitahan, tan-awon kung naa pa ba. Treasure. But this time, I'll be talking about the greatest. It's not an ordinary treasure. That is why kung kini atong ikinabuhi mga kaigsunan everyday, lahi gyud ang mahitabo. Pag uli nimo sa balay, ang Ginoo mana kanimo. Pag adto nimo sa trabaho, ang Ginoo naa kanimo. Pag sakay nimo sa sakyanan, ang Ginoo naa kanimo. Walay luna ang demonyo. That is my goal and my prayer for every one of us. Kay mao ni ang missing link nato before. Tanan man ta dinhi gikan naman tag mga relihiyon. Pero ang atong mindset before, pag-abot lang nato simbahan didto ra ang Ginoo, ang iyang presensya. Pag-abot sa trabaho, kung doon ay mga kaguliyang, ay dili makita nga doon na kay Ginoo, kay apil po ka sa kaguliyang. Kung awayon ka, di makita ang Ginoo kay, ikaw rabaday ka mao. So wala na ang presensya ni Lord. Unsa man ang atong awit at atong gi-declare. Unsa man atong prayer. Sa atong prayer kagana sa first pa lang pag-start, ingon nato, Lord, I apply your blood. The blood shed on your side. Unsay application? That the character of Jesus Christ will be my character. I-journey nato na igsoon. Kay gusto ni Lord, ang atong goal sa atong journey is Christ's likeness. Mubalik ta sa original design. I am created in the image and likeness of God. Dili na dagway, dili na kagwapo, kagwapa. Naa na sa imo. Nang imong katapad, paglingi nimog lalaki na, perting gwapuhan na. Kung babae na, perting gwapahan na. No question. Kung nakay reklamo, kay Lord ka magreklamo. Ayaw sa iya. Basta kay as far as God is concerned, perfect creation ako na. Kung nakay reklamo sa ako, ka magreklamo. Lord, unique lagi to siya, Lord. Kay Lord ka magreklamo. Pero as far as God is concerned, perfect ang iyang gihimo. So dili lang siya physical. That's why the blood, gikan sa side, sa dihang gihang na siya sa cross, ang last nga blood kato nang gitusok ang iyang kilid, duol sa iyang kasing-kasing para ma-mold ang imong heart nga sama ni Kristo. Mao ni atong gina-journey igsoon. Kay sa sulod sa balay, kung wala ang presensya sa Ginoo, sa managtiayon kung dili strong ang presence ni Lord, imbes nga love team, na lovebird na sila. Unsa man na yung lovebird, pastor, di ba sweet na sila? Oh, magtusik-tusik na sila. Usahay mo, magkinamrasay po na sila. Mao na ang lovebird. Pero ang love team lahi, si Lord ang sentro. O journey nato ni siya. Kaya kung dili nato masabtan ning presence of God, o dili nato ni His journey, for sometime confusing ang life nato. Ang goal nato dinhi by the grace of God, tanan ta nga nagaserve kay Lord, mag-journey ta mahitungod sa life nato nga mahaom sa iyang kinaiya. Kaya ang humility is to the highest application nato. Praise God, si Dave gani nag-testimony. Ang Dave kani adto nga di kabaw mo pasaylo karon mo pasaylo na usahay. Na ba usahay? O, wala no, ako ra na. Ang Dave kaniadto nga di magpaubos karon gamay na lang. At least proseso. Kay di man ni magic tanan. The same sa atong nga life. Kaya pag naa sa sulod sa balay, magtinabangay. Pag dunay makitaan nga improvement, i-appreciate.
Pag dunay nakit-an nga dapat ayoson, tabangan, dili tabangan. O lahi man na siya nga word, di ba? Kanang tabangan o tabangan. So tabangan, dili siya tabangan. Meaning to say, we need to journey our lives for this. Are we learning this morning? So I am giving you some practical here. Kay nga tong gusto gyud makita is the right application of the word. There is nothing more precious, more powerful, more life-giving than the presence of God. I want you to agree with me for that. Wala na'y makalabaw pa. Wala na. Kundili ang presensya sa Ginoo. Ang bahandi, dili makatagbaw nimo. Ang mga dapit nga imong suruyan aning kalibutan, yes, malingaw ka. Pero dili na siya ang ultimate nga makatagbaw nimo. Bisan pag-unsa pang imong career path nga imong maabtan, aning kalibutan, still dili na makatagbaw nimo. That's why sa dihang mo decision ka karon na buntag, Lord, ang ako ragyong gikinahanglan ma-develop sa pagkakaron while naga-business ko, while nagatrabaho ko, while na mag-eskwela ko, while na ako sa sulod sa balay nga naghimo sa akong mga buluhaton sa balay, Lord, I need your presence. Kay bisan gamay lang na nga accomplishments nimo, kung ang presensya sa Ginoo kauban nimo, makaingon ka, I am satisfied. Hallelujah. Kaya dapat mo desisyon ka karon sa imong heart. Lord, I need your presence. Especially kung adunay mga challenges kumabot, you remind yourself, Lord, I know your presence is with me. Kung dunay sakit diha sa imong pamilya, Lord, I know your presence niya karon. Di ko kinahanglan, Lord, matarantar. Thy will be done, but I pray, Lord, as I apply your blood, that healing will flow sa sick body sa person nga niya sa sulod sa balay. Mauni mga kaigsunan ang atong gusto nga i-journey sa atong life. Og mauni ang dapat na ma-emphasize ka nato. Kaba mo, ang presence ni Lord is not a goosebumps. No? Ako lang ning gi-adapt nga word kay I believe makasabot man mo aning goosebumps. Di ba? Mura na siya, nikalit lang nga gusto lang nimo, muabot lang siya. No? Dili lang pod siya, gitawag nato nga pagbati lang. Dili man ako feel nga wala si Lord. Wala tingali si Lord kaya I cannot feel His presence. Dili igsoon. It's either ma-feel nimo or not. If your mind and your heart believe that God is there, He is there. Siya may tag-iya ning lugar. Di man nimo pwede mapalaya si Lord. Kay siya man ang tinubdan sa tanan. Kaya dili nagbase sa imong pagbati. And then it's not even just in a place nga muadto ka ng lugar kay dito ra gyud nako mabati si Lord. Okay ra po na for sometimes kay gusto nimo ang special nga attention, special nga time, muadto kag mga prayer mountain, muadto ka sa sanctuary ni Lord, muadto ka sa imong room, but again, wala nagadepende sa lugar ang presensya ni Lord. Kay mo asa nagadepende ang presensya ni Lord? Nagadepende sa imo. Kay anak ka sa Dios, iya kang anak na ang presensya ni Lord, pero kung dili nimo siya i-recognize, nagpahipi ra pod siya, the Holy Spirit. Kaya dili siya mahitungod sa lugar. The presence of God is a person. God Himself dwelling with and in us. Can I hear an amen to that? Believe igsoon nga ang presensya sa Ginoo anaa gayod mismo tao siya, mabati nimo siya, mao na ang Holy Spirit. Mao na ang nakanindot gyud sa kamatuoran nga atong na-receive. Doon na tayo amahan, doon ay anak, ang Holy Spirit, mao ni ang time niya nga naga-work karon sa atong mga kinabuhi. Kaya ayaw gid pagsulti nga away nakakita, way nakasayod, naa siya, nahibalo. And the moment ato siyang i-recognize, mamuhat siya in a very special way. Take a look this verse. Exodus chapter 33 verse 14. And he said, together declare,
My presence will go with you and I will give you rests. Pwede ba nang dunganan pagbasa? Ready? Want to read? Kinsay mag-receive ba ng verse? See? God Himself, iyang gi-affirm ngadto kay Moses sa tibok nga Israel. Kinsa maning Moses and Israel? The people of God. Mga anak sa Dios, mga pinili, o pinili ka. Dili ka Israel by birth, but by virtue of your decision nga nag-receive ka kay Jesus Christ, kini nga verse imo sad ni, ako sad ni nga verse. Gi-affirm sa Ginoo, ingon siya, my presence will go with you. And then tagaan ta ka og kapahulayan. Kung grabe na gid imong problema, gusto nimo mo pahulay na kagdayon? Ingon si Lord, pwede ko nang ihatag nimo kung gusto nimo. Pero mo ingon ka, Lord, ayaw sa. Guwapa niya akong asawa, ayaw sa, Lord. Kining akong mga anak, Lord, ayaw sa, Lord. Napakoy plano, ingon si Lord, pag sure ba? Kaya nga akong presensya mo uban sa imuha. Og mao ni siya ang deception sa demonyo, even sa mga Kristohanon. Pag naanay problema, murag wala na ang presensya sa Ginoo. Mahay-mahayo na si Lord, Lord, asa naman ka? Ingon si Lord, niyara ko. Uy, naaramanday ka diya, Lord. Kay iyan ang word. Dili siya mag-violate sa iyang word, igsoon. Pero gikinahanglan nimo siya i-recognize. That's why naga-pray ka. That's why naga-read ka Bible. That's why naga-gather ta. Kasi that is a recognition. You realize that I need to recognize the Lord. Dili ka pwede nga, kauban akong presensya sa Ginoo, pero wala ka sa panagtigom, absent ka sa cell group, wala ka nag-devotional, walay manifestation. Kaya ang tinuod nga giubanan sa presensya sa Ginoo, naana siya kanunay magmanifest sa iyang kinabuhi. Mo manifest sa iyang words, mo manifest sa iyang action, mo manifest sa iyang mga plano. Kaya pagpangutana yung Brad, unsay plano? Nindot ang plano nga iyang isulti because the presence of God rests upon that person. Never siya magplano nga, ngita ko gubot ron, way presensya sa Ginoo na. Lahi ang presensya nga niabot diha. Labi na gyud kung kaniadto ang presensya ni San Miguel na ay lisod na. Oh. Ang kagubot mo igipangita kasi kinsa may naa si San Miguel. Oh, katong ana ba San Miguel? Di ba makita nimo kanang nagiinom kanto ng hubog, di ba kagubot ang ilang gipangita? Sigurado dili presensya sa Ginoo na. Ayaw lingi anay mong katapa, dili siya nga na kaniadto. Ikaw pod. No? Abi ba lang, no? But ang presensya ni Lord mo go sa imo. Nganong ubanan man ka to fulfill His plan. Nganong ubanan man ka tungod kay gusto ni Lord dadon kaniya sa promised land. Mao na hinungdan nganong ubanan ka ni Lord. Dili pwede nga kuyugan ka ni Lord nga Lord, kuyog day ka sako. Insulod, nya mingon sulod, asa man ta? Basta lang Lord, kuyog lang ka sa ako. Suri-suri ta ani. Mingon sulod, unsa may pulos akong presensya kung suri-suri imong gusto? Dapat mag-fulfill ka sa akong plano kay ubanan ta ka ang gahom nako sufficiente nimo. Ay problema sa provision, ako ang provider nimo. Ug mao na ang promise ni Lord para sa ato. Ingnan ta pod imo katapad para gyud masabtan niya ang Ginoo anaa kanimo. Deklarasyon nato na karong adlaw igsoon. Pagkanindot kaing bation ng Ginoo naanako, pagkanindot kaayo. Kung ulitaw dalaga ka, ay Lord, okay na Lord. Okay na gyud Lord, nga di ko maminyo basta kay naa ka Lord. Ingon si Lord, dili man na mao akong plano. It is not good for a man to be alone. Sige Lord, maghulat ko Lord. Di ba? Kaya pag nakakonect ka sa plano ni Lord, doon na turn around, doon na manifestation, doon na nindot nga may tabo sa imong kinabuhi. Si Moses understood something we must never forget. This is the experience of Moses. We can lose anything like possession.
possessions, even applause, but we cannot afford to lose His presence. Amen? Kanang i-position nimo karon, kanang imong possession, kanang imong kabtangan nga nakimo karon, even ang mga pakpak sa mga tao, one day, mga wala na siya, but don't ever lose the presence of God. Tinuod ni sa kalibutan, igsoon. Di ba? Kung ikaw nag-retire na, tinuod yun ang imong experience. Labi na gyud kung nag-retire ka, ang imong ranggo to the highest peak. Katong naapa ka sa imong ranggo, naapa ka sa imong, grabe applause sa mga tao, grabing possession nimo. Pag-retire nimo, hinay-hinay nagkawa itong mapakpak nimo. No? Katong imong monthly nga sweldo kaniadto kay taas imong ranggo, 85,000 imong bulan. Pag-retire nimo, 15,000 na lang ang imong pension. Grabing pagbagsak, no? That is the reality in the world. But for those nga nag-establish sa ilang walk with the Lord, even though nag-retire na sila, even though wala na applause sa mga tao, but they are so confident and they are so blessed. Why? Because nag-serve sila kay Lord. Og mao na ang ilang satisfaction. Palakpakan nato si Lord ni anang tanan. Hallelujah! Kayang pinakanindot ka nang nag-serve ka sa Ginoo. Mao na pinaka-accomplishment nimo kay kana nga presensya di gid na mawa nimo hangtod nga moabot ka sa langit, samot na mukauban na nimo siya didto. And you know what? Mao ni siya nga atong kinabuhi. Mao ni ang mensahe igsoon kung anong kamo nga mga first timer dinhi, kung anong gi-invite mo namo, nganong dunay naga-reach out, ikaw resulta ka nga nag-reach out sa imo tungod ani nga mga kamatuoran. Dili ko maka-afford, dili mi maka-afford nga mga leaders nga kami ray mag-enjoy ani. Dili. Nga naman, design ni Lord, ingon siya, go and make disciple. Win people and bring them into my feet. That's why natay slogan, no? To help someone find their way back to God. Ang role namo natong tanan, one day ikaw mahimo kang part, first timer ka dinhi. Ang imong gina-develop karon nga mangita kag someone nga nawala sa presensya ni Lord, then imo siyang tabangan. Balik ta sa presensya sa Ginoo. Help someone to find their way back to God. Human siya nagdesisyon ni ana, moadto ka sa next level to help someone start up their new life in Jesus Christ. Mag-journey ka igsoon. Praise God kung nagsimba na ka karon first time kag-invite, pero this is just the new beginning. Kaya adunay someone nga mutabang nimo nga makasugod ka, mag-build ka og life nimo kay Lord. Kay nawala man gyud tang tanan gyud, nalingaw man gyud taning kalibutan. Wala namang ganit tay basa-basag Bible kaniadto. Kay abi na to ang Bible ay si pastor ng Bible, oy si padre ng Bible, ministro sa simbahan ng Bible. Dili, ang Biblia, mauni ang imong basihan sa imong journey sa kinabuhi. Can you hear an amen to that? Can you hear? Kaya dapat matabangan ka. Ayaw pagsalig, edad naman ko, tiguang na ko, napay mutabang na ko, niya nagtabang na ko, batanon pagyod. Humble yourself. Kay mauna ang imong treasure one day, masabtan imo. And then pag ikaw nagsugod na, nag-start up ka na kay Lord, muadto ka sa ikatulo, to help someone to put your life in a proper order. Kinsa sa ato mo angkon nga kaniadto atong kinabuhi, wa gyud na plaster. Dagan sa ato nagpakuno-kuno, okay gini akong life, plastado na gyud ni pag-abot sa unahan, ay kalan rakas man day ni. Nganuman pag dili si Lord ang sentro, lingawon rakas demonyo sa sugod. Ang i-offer sa enemy sa imo, lingaw-lingaw, kalingawan ra gyud kay magdungog mo. Bay adto tag kalingawan nga naman. Ako na kayo kanang boring naman kay ning kinabuhi. Maglingaw-lingaw ta. Kanang word na kaduha balikon dili na tinuod. Kanang lingaw-lingaw dili na tinuod. Magbalay-balay ta di na tinuod na balay. Magdula-dula ta di po na tinuod nga dula. Kay ang pulo nga kaduha balikon di gina tinuod. No? Mag-uyab-uyab ta, di lagi na tinuod kay kaduha gibalik. Ang uban nagminyo-minyo pod.
Di gani minyo, nagminyo-minyo ra. So atong ayoson. Ingnay mo katapad atong ayoson. To find someone, to help someone put their life in a proper order. Dinhi igsoon atong ginatabangan. Wa nato gitabangan. No? Kaya natay gi-process, natay gina-plaster dinhi. Salamat sa Ginoo sa mga kasing-kasing nga masinugtanon. Hallelujah. No? Na yung mga couple diri nga, uy pastor, dugay naman dahil may pastor nga wa mi nagminyo. Pero nag-uban na mi, tulo na gamong anak, mag-upat naman gani. Unya among plano ra ba pastor kay 12. Nya nami nakasal na mo, wa palagi. Unsa may problema? Kwarta pastor. Nya kanus amang kakakwarta, ambot kaha, pero tulo nay anak. Halali dire. Kaslon ta mo way kwartahay, sugot ka. Mura ganahan ko ng idea ni mo pastor. Ganahan gigani kay mo may babag nganong di ka magminyo tungod sa kwarta. So unsa man tong buhaton pastor? Sunod Domingo ali mo dinhi kanang trahe di buda ni mga asawa palako na to padung drio kanang humagsimba ba marcha drio kaslon ta mo tibok kongregasyon ng audience. Unya among pagkaon pastor dili na sila pagkaon sila mga balay paulion nato na sila. Kamo human sa kasal mag-Jollibee mong duha didto. Human inyong kasal. Ang imong katapad nga wa ninyo, uy, murag natay pag-asa ni ba? Murag okay ni ba? Yeah, to help someone put their life in proper order. Kay kung disorder ang imong kinabuhi, kalanrakas ginasaunan, disorder gani. Dili gyud maayos ang kinabuhi nga sa sinugdan pa lang wa ginyo giayos. Dili maayos. Musamot ang problema sa unahan. That's why when you submit your life to God, the Lord, our God, is a God of order. Kaya sa mga kaubanan nato nga mao na inyong status, seriously, mao nang atong buhaton dinhi. Pakuhaon ta mo mga papili, sige, isiguraduha lang nga wala ka na minyo, wala ka na kasal. So sino mark, clear na, o ali, pirmahan na to. Pero kato mga nang minyo na, niya pastor, mao na ato gihapon ang himuon. Pero covenant lang atong buhaton. Walay legal papers. Kay di man ko magbuwag ninyo dinhi. Kung nagasinabot gyud mo, kinsa man ko magbuwag ninyo. But atong i-plaster. Ini mong katapad atong i-plaster. Nga naman, importante nga ikaw ma-plaster. Kay ang ikaapat nga atong himuon sa inyo, nga gina-journey na to din, to help someone, engage. Say the word engage. Unsa man atong engage? Jesus mission. Unsa man ang mission ni Jesus? Go and make disciple. Kitang tanan mag-involve. Hingnay mo katapad, apil ka. Hingnay mo katapad, apil baya ka. Nganong man ka nag-apil, apil baya ka. So gina-process na to para tanan mo apil. Kay kung gamay ra maghimuan ni, gamay ra po'y abot. Pero kung kitang tanan magbuhat, nindot dunay resulta. Magsugod sa imong panimalay. Praise God sa journey nga gihatag ni Lord sa ato. Kaya we cannot afford nga mawala ang presensya ni Lord kay ang tao nga gigamhan sa presensya sa Ginoo, ang iyang kinabuhi, nagkinabuhi, sumala sa plano o kabubuton sa Ginoo. Dili perfect kay walay perfect, pero at least taas ang percentage. Kaya kung napakay makita ang ikasaway sa imong pares, pasensyahe, pero imo siyang tabangan. Ayaw sa hukmi. Ay sa ingana na gyud ka, bisag kanus pa, di ka mabag-o. Wala patay na. Imo nang gipatay. Kaya imo namang gihukman. Tulo na ta katuig na ugkuban wa ginay pagbago. Tulo pa gani 60 pay kuwang. So meaning to say, dunay patience o dunay grace ni Lord. Can I hear an amen to that? Tanan grasya sa Ginoo nga iyang ihatag kanato. Dinhi sa Exodus chapter 33 verse 15, no? Aya ato na nang gi-declare kanang a verse very important nga ang presensya sa Ginoo, no? Ingon siya, if your presence does not go with us, do not bring us up there or here. Nagpasabot, Lord, kung wala man lang imong presensya nga magkuyog nako, ayan na lang mi padtua dito. Mas okay pa, Lord, magpabilin mi dinhi nga na dinhi imong presensya kaysa imo ming paadtuon nga wa pug ka didto kay wa minimo ubani. Pero kanindot kay ingon si Lord, I will go with you.
Doon ay nindot kaayo nga expression gihatag ni Apostle Joshua Selman, nagingon siya, the highest index for measuring success in a believer's life is the depth of intimacy with the Holy Spirit. Take note of that. This is one of the prophet nga atong ginapaminawan nga grabe kayo ang iyang heart pagdating sa word ni Lord. Apostle or si Apostle Joshua Selman. And I agree, that's why I quote what he said. No? Nga ang pinakanindot yun, depth, pinakalalom, nga success nato sa atong kinabuhi, mao gyud ang suod nato nga pagkinabuhi kauban ang balan ng Espiritu. Yesterday, we have the privilege to went sa Davao to witness the installation of 4 district ministries of Biosors sa dito nga area sa Davao. And one thing I affirm, and I am so grateful to God, because when the preacher delivers his inspirational message, nag-focus siya sa Holy Spirit. Giingnan niya ang mga district supervisors nga about to install, yun siya, do not do the ministry without the anointing of the Holy Spirit. Do not dispose your work as a supervisor, even as a pastor, kasi daghan pastor dito, without the Holy Spirit. Therefore, move according to the work and the leading of the Holy Spirit. Nako, Lord, salamat. Ani nga emphasis, Ginoo. And now, we declare this. Kato nga verse, balik na to. Nga dapat gyud kitang mag-journey ta sa intimacy. Holy Spirit, naa siya. Dili kinahanglan ka manawag kung sa, naa siya always, because yun siya, I will be with you. That is the Holy Spirit, igsoon. O gusto ni Lord, mag-journey ta sa life na to, out of it, because, katong word ni Apostle Joshua Selman, nga kinahanglan, ma-experience nato kini sa atong mga kinabuhi. The presence of God is not limited to a church building, or in a prayer mountain, or in this whatever nga nagatigom ta. He walks with us. He speaks to us. He strengthens us. He comforts the brokenhearted, lifts the weary, and restores the soul. Say amen to that. He walks with us. He speaks to us. He strengthens us. He comforts the brokenhearted, lifts the weary, and restores the soul. So may napaba siya'y kulang? May hahanapin ka pa ba dito? Wala na. He is the answer. Kaya I encourage every one of you. Bisag unsa pa status nimo karon. First time ka nga nianhi karon, dugay naka same si Lord pag nag-work. As long as makita niya imong heart, Lord, mao niya akong gikinahanglan. Labi na gyud sa mga ginikanan. Nga dunay mga concern sa pamilya, sa mga nag-business, nga dunay concern sa imong business. Move your life according sa imong journey through the Holy Spirit. As a church in particular, amo na nang gi-declare sa inyo, and we keep on declaring, dili kami ang senior pastor ani nga church. It is the Holy Spirit. Mouthpiece lang mi ni pastora. Tigsulti lang mi ninyo. That's why I need to prepare during the week. Lord, unsa akong isulti? Dili ko pwede mag-imbento lang sa akong isulti. Where in fact, I will not speak kung wala na ako gina-journey. That is grace ni Lord. Even sa among travel, long travel from here to Davao, Davao balik here, we make sure that the presence of God is acknowledged in our car. Kana ang among desisyon. Bisan wala na music diha nga nagatugtog, I created music in my mind and I opened my mouth, then sounds of music to glorify the Lord will come out. Why? I need to recognize His presence. That's why makita nato ang life is so easy, dili siya struggle. No? Na mga panahon nga wala mi dinhi for how many days, pinili ko, Lord, wow, Lord, the work is going on. The leaders are so active doing their job, Lord. Thank you so much. It's not all about us. It's all about the Holy Spirit. Pakpakan nato si Lord for it. Hallelujah. Hallelujah. Wala na ta sa ira nga, ay, wala si pastor. Ay, puyo sa taoy, surusuroy gins pastor, magpuyo lang ta din he. Wala na sama ni anak nga mindset sa mga leaders. Can I hear an amen to that?
Why? Because ang atong pag-move nagadepend na sa atong intimacy sa Holy Spirit. And this is the cue. The moment nag-perform ta sa agenda ni Lord, it is the Lord who will reward you. The Lord will reward you. That's for sure. Kaya dili ko mag-alanganin magsulti ni anak because God is a God of reward. Rewarder si Lord igsoon. No? Diba? Kini nga verse nga nagrema sa ako, John 15:16. You did not choose me, but I chose you. And appointed you. Unsay purpose? For you to go and bear fruit. Fruit that will last. Wala nagundang ang verse dito. Kama to siya. Ang next line ang exciting. Na ba nga verse? Unsa ang next line? So that whatever you ask in my name, Jesus' name, it will be granted by my name, the Father will give you. God of reward. Kaya pag ikaw nangabig ko kalag, nang-invite ka, nag-encourage kag someone, Brad, murag, wala na spiritual life ba? Murag, wala na no. Puro na lang physical, puro na lang trabaho, puro na lang business. Pwede ba encourage ta ka? Mag-serve ta kay Lord. Igsoon, pag nag-respond ng tao ngay mong encourage, mag-serve kay Lord kauban nimo, then imo ning apply ning last nga line. That whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Maunay sekreto igsoon nga nag-enjoy ko sa life karon. Sa pagsugod, Lord, nagpadayon siya, Lord. Uy, nangabig na siya, Lord. Anay ko, Lord, pwede mangayo? Yung siya, Lord, bisag unsa. So wala ko nangayo bisag unsa. Kay basig dili ko andam. Ang akong gipangayo katong kaya ra nako i-manage pa. Kay si Lord, He can only give. Dili ang imong gipangayo, but ang kaya nimo i-manage. Tama ba? Kay basig mangayo ko eroplano. Nya di man ko ka-manage. Wa man ko airport. Wa po ko'y piloto. Ingon si Lord, dili na ko nahatag nimo. So, kato lang ako ma-manage. Mausad sa imo. Kaya ingnay mo katapad, ang imong gipangayo, muabot sa imo, kung andam na ka. Busa, pagpangandam. Oh. Pangandam lang. Amen? Ang imong katapad, nangayo na nagbana. Pangutana, nangandam ka? Kay basig onyag, one day, moabot ng lalaki, nga gihatag ni Lord, mingo nga, ay di ko ana Lord, wa lagi ka nangandam, wa lagi ka nangandam. Kay magbuot-buot, gigag imo. Lord, gusto ko atong tall dark and never seen in the night. Di makitaan magabi kay kapre man siguro mong gipangita. So pangandam. And many other things. Mga managtiayon, nga namoy ginapangayo kay Lord, pangandam. Dili pwede nga mangayo ka kay Lord, pero ang imong life, wala po na haom niya. Lisod, wa ka nangandam. Kay basing onyag, madato na ka, kay gipanalanginan ka, pero wala ka naandam, mawa na hinuon ka sa pagpangalagad. Pangandam og sakto. Kay mauna ang verse nga gusto ni Lord para sa ato. So, intimacy with the Holy Spirit is what we are going to master. Nindot kay ni siya, kay sa atong journey, si Lord nagahatag ni ining maong mga pamaagi. Psalm 16 verse 11. Ingon siya dinhi, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Did you hear that? Kaya kung nakay joy, gipangita nimong kalipay, in His presence, full ang iyang ihatag. At your right hand are pleasure forevermore. Hallelujah. Hallelujah. Unsay imong gipangita? Kalipay. Unsang gipangita nimo? Pleasure. Asa matagpuan? Sa presence ni Lord. Grabe nagsikag lingaw-lingaw, di nimo kauban si Lord, di gid ka malingaw. Mahurot na lang ang imong gustong adtuan, wa gid ka natagbaw. Pero kung nang presensya ni Lord, even sa simple nga lugar nga imong adtuan, pagkanindot Lord, bukid na sa mayapay imong gisaka.
Pero murag na kagmaon sa, wow, murag na naman ko sa kuan, butuan. Kay makita man yung butuan. Of course, one day, danong ka ni Lord sa mga layong lugar, praise God, the same heart. Magdahig ka, muadto ka sa 62nd floor sa mga building nga imong gi. Saka mo yung ka, wow, pagkanindot, Lord, daygon ta ka din dapita, Ginoo. Na-fulfill ang plano ni Lord sa imo. Amen? There is pleasure. Kaya mali ang giingon nila nga na, kung ma-born again ka na, wa na kay kalipay, born again naman ka. Mali. 100% wrong. Kay naa din ang tinod nga joy and pleasure. Kaya hindi mong katapat, maglingaw-lingaw ta sa presensya ni Lord. Naa di ang tinuod. Ay, kuhaan na lang ito isa kalingaw. Usa na lang, maglingaw ta. Kaya di man daw na tinuod ng lingaw-lingaw, no? I stand corrected. Malingaw ka, malipay ka sa presensya ni Lord. Kinsay nalipay nga naka sa presensya ni Lord? Hallelujah. Mao na ang gihatag ni Lord nga promise sa ato. Where His presence is, joy is not seasonal, but it's full. Peace is not circumstantial, it's deep. Love is not scarce, it overflows. Hallelujah. Ang tinuod na gugma, dili makapasakit, dili maghatag og samad, mag-overflow. Mao na'y tinuod na gugma. Ang kalibutan, maghatag gugma, pero delikado ugma. I love you now, I hate you tomorrow. Mag-inunungay gyud ta. Tulo ra ka bulan. Ang inunungay. Kaya di naman magkasinabot, ikaw 4 nga bulan, magbuwag na. The world cannot give what is the real need of a person. Kaya diri gyud igsoon. Mao ingana ko ka strong mag-emphasize, because kining mga butang naa makita nato sa word ni Lord. And the moment na kay revelation na ni, dili na kamubiya, dili na kamubuhi, you will continue journeying your life for this. Because God gave it unto us. You don't have to earn it. You don't have to fake it. You don't have to hunger for it. It's there. Okay? Ang uban, ginapiki pa eh. Ang uban, ni ay 1,000, higugma ako ha. Grabe, 1,000 ra, higugmao na siya. Uso man na. Di ba? Kita ra kagkalipay ni mo, 2,000. 2,000 for love. 2,500. Ang uban kay professionals na, millions na pod. Pero dili makatagbaw. Si Lord ra ang makahatag nato. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hallelujah. Amen? Declare nato na kay word ni Lord. Together, read. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Say amen. See? Din nga itong katagbawan. Hunger ka, thirsty ka sa pagkamatarong. Maayos. Pag nakita ni mong sayop, atong ayuson ni. Oy, murag sayop ning atong gihimo, atong ayuson ni. Ayaw ipadayon ang sayop igsoon, kay sayop gina sa unahan. Tanang aspeto atong iplastar. Kung nagsugod ta og sayop, now that you are in the Lord, pwedeng ayuson. Mao na atong ginaplastar. Mao na atong ginatabangan. Mao na atong ginapahaluna. Kung di pa karon, sige, i-process lang. Dili ni siya ginapugos, diha-diha dayon. But the moment na nakay-revelation, makaplano ka. Di ba? Makaplano ka, maplastar ni mo ang life. Kay si Lord mismo, gusto niya nga matagbaw ka sa imong pagkinabuhi. Whether you're in a room full of people or alone in the dark, He is there. God is always present. Whether you feel Him or not, He is there. Even when your heart is breaking and your prayer feel weak, He is still there. Hallelujah. Meaning, igsoon, wala nagadepende sa imong mudo ang presensya ni Lord. Wala. Ikaw ragyod ang naghimo-himo niya na. Ay, murag di man ako feel mag-pray, siguro layo si Lord.
Basig nagbakasyon si Lord, wala siya. Di na ko feel eh. No, dili tinuod. Hingnay mong katapat, God is always present. Truth na siya igsuon, nga dili nato pwede likayan. The presence of God is not just a place for visit. It's the atmosphere you were born to live in. Did you hear it? Powerful ning nga truth, igsoon. You know what, when I discovered this truth, kaniadto ako suruyan gid kay ko nga tao. Hangtod naman karon. Pero kaniadto lahi manggod. Even pastor na ako kaniadto. Pag abot sa adlaw na mangita gid ko ang nagkasuruyan nga barkada, kaila nga pastor nga akong adtuan, kay nga ako malingaw ko. Pero di ko mahimutang ba nga wa ko'y kaistorya. But when I discover this truth, grabe. Sa presensya sa Ginoo, daghan akong maadtuan. When I spend my time during the day in my office, grabe daghan akong maadtuan nga lugar. Daghan akong maministerihan nga mga people in my office. Praise God to that. Why? Because of this, the presence of God is not just a place you visit, but is the atmosphere you are born to live in. Mga nanay sa mga balay, inyo ra gining experience, di ba? Kung ikaw naa sa balay, imong bana nagtrabaho, imong mga anak ng eskwela, so feel alone ka sa balay. I-practice nimo the presence of God. Grabe ka ka-fruitful, grabe ka ka-productive. Because dihang naang presensya sa Ginoo, tagang kaniyang wisdom, naay mga ideas. Matingala ka, nabuhat nimo ni. Natingala ka, na-connect nimo ni. Natingala ka, namugna nimo nga mga nindot na plano. Pag abot sa imong bana, makashare ka sa iya ha. You know what? Grabe. Nakuha idea ba? Ma-amaze ang imong ba ha? Amang kagikan na. Aman ay kaniadto. Sa presensya sa Ginoo. Kaya kung wala ka sa presensya sa Ginoo, di ba? Mula ka imong bana, may eskwela imong anak. Ang imong pangitaon, ang presensya sa imong silingan. Kabaw na mo sa may tabo. Kanang inyo ginauna, mauna na. So pag uli nimo, pag uli sa mong bana, huy, kabulog ka, nako'y balita. Lahi nga balita. Si Kuan ba, katong dito, ikatulong balay ba? Kabaw ka, sa nitabo, mo ito nitabo. Ang imong bana, discouraged. Grabe. Kapoy kong trabaho, tagaan ko na yung basura ng istorya. Kaya wala nagkadimaong balay. Mga simple na siya nga situations na to sa realidad nga nahitabo kung dili na to i-practice ang presence ni Lord. Manindog tang tanan, let's all stand. We believe that the presence of God is here among us today. There's another truth. Don't trade it for anything. Don't rush out for it. Make it your home. Make it your obsession. Because in His presence, we are made whole. This is truth. In the presence of God, diha ra ta mabuo. Diha ra ka makasabot kinsa ka, diha ka makailaon sa ka, o diha ka makabaon sa purpose nimo sa kalibutan when you are in the presence of God. Kaya makita nimo do yung mga tao nga satisfied, ga-enjoy ba? Wow, kasimple sa ang life pero malipayon. That person is living according to the will of God because that person spends in the presence of God. Gusto nako mao ni atong life. Ang imong life gidesign na ni Lord for greatness. Okay lang magsugod sa ana, okay lang, pero greatness ang imong design. If you believe that today, i-receive nimo sa imong heart, mag-journey ka in the presence of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I have held in your hands. From the moment that I wake until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, He is. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say this, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. We declare it all my life. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'll be sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Mag-imo that prayer. Atong prayer this morning is that we will master our lives to be in the presence of the Lord. Pangayoan na nga grace ni Lord. Come on, open your mouth. Mag-respond ka sa message this morning. Unsa nga specific nga area nga gusto nimo i-commit kay Lord today. Especially in the area of your spending time with Him. To know the Lord in a personal way. To read His Word. To enjoy His presence. And to surrender every plans you have in the presence of the Lord. Holy Spirit, thank you. Move in a mighty way. Desperate kayo mi Lord. Ani nga desire na mo Lord God, nga makadungog mi sa imong tingog. Dunay intervention ni mo Lord sa sitwasyon sa among kinabuhi. Ang matag pamilya Lord, nga dunay mga problem, concerns, struggles, challenges. In your presence, O God, there is fullness of your solution. There's fullness of your ideas, Lord God, nga masolve ka na nga mga concern, Ginoo. Ang kung nang imong presensya, Lord, everything is possible. Even ang mga struggles sa sakit, sa kalawasan, kung nang mong presensya, Ginoo, na ikayuhan. Because you cannot afford nga nang imong presensya and yet ang problema nagpabilin. Lord, salamat. Nga tudluan nimo kami, Lord, nga mag-invite, mag-honor, mag-recognize sa imong presensya. Sa among mga kinabuhi, sa among mga negosyo, sa pag-eskwela, your presence is what we need, Lord. Kay kung nang imong presensya, ang presensya sa kangit-ngit, dili gyud na magpabilin diha. Kay powerful ang imong presensya, Ginoo. Lord, mao kini among desire. Sa church, the same, Lord. Kung wala ang imong presensya, Lord, ni among journey, dili ni mulahutay.
Dili mi makadto sa unahan kung wala ang imong presensya, Lord. Kung wala ang imong ideas, wala ang imong wisdom, wala ang imong revelation sa word, Lord, mas stuck ang among journey. But because na ang imong word, Lord, we can plan, we can dream, we can desire for more, Lord, because of your presence. Ug ang tanan lang agpasakop, Lord, ani nga journey, Ginoo, nga mahimong part sa family, dili gyud mahibilin. Kuyog ming tanan, Lord, nga mosulod mag-enjoy sa promised land with your presence, Lord. I know, Lord, today, adunay mga panimalay nga for sometimes na-disregard na imong presensya. But today, Lord, there is restoration. There is restoration. And your blessing will flow when the presence of God is there. Kaya ang tinuod, Lord, kung na ang presensya sa hari, dili pwede nga na mga panginahanglan nga magpabilin nga kulang. Kay naa ang imong presensya. Salamat, Lord, anak nga revelation. That's why, Lord, sa GCM family, all we need is your presence. Sa tanang corner, ani nga compound namo, Lord, even kanang adjacent pa nga lugar, nga amo nang gideclare nga ang imong presensya magahari na ng dapita. Lord, ang tanan nga among gidamgo, gipangandoy, mahitabo. Ang tanan nga expansion, Lord, sa among mga facilities, Lord, mahitabo. Why? Because your presence is here among us. The same, Lord, magahitabo sa mga pamilya, sa mga individuals, mga naga-dream, naga-desire, Lord. And we love your presence. We love your presence. We will honor your presence. We will respect your presence. That's why, Lord, likaya na mo ang kagubot sa balay, likaya na mo ang dili panaghiusa sa balay, kay Lord, that is a violation of your presence dwelling sa among balay. Tudlo niya na, Lord. Ang tanang mga managtiayon nga ni din, Lord, mo samot kanindot ang ilang journey because your presence is recognized. Ang mga anak, Lord, nga doon ay mga challenges nga nagabot sa ilang life, because of your presence, Lord, there is solution. Ang tanan mga panginhanglan, Lord, nga imposible nga matagbo, but in your presence, Lord, there is satisfaction. Thank you, Lord. Atong itaas ito mga kamot. Say this with me, Lord, I love your presence. I need your presence for the rest of my life. In my family and in my doing. Every day, I need your presence. I receive it as I believe your word. In the name of Jesus. Amen. Pagpaka na to si Lord. Thank you, Lord.